government, kumbaga binago man nila yung mga patakaran sa immigration, especially, ay meron naman po naging parang kumbaga katumbas niya na good news. So, start na po natin mga Angel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. So, yun mga Angel. At yung ito mga Angel, hindi po nire-require yung yung pagkuha po ng LMIA, yung labor market opinion. So, kumbaga yung labor market opinion is like if you are an employer, you need to prove na nangailangan ka na ng tao talaga. So, yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga Indian. So yos. Hula ho mga ka-Angel. So ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So mga ka-Angel, ay ngayon po ay medyo malamig sa Calgary. Although it's a positive, around more or less 9 degrees at the moment sa hapon. At may kunting hangin mga ka-Angel, kaya medyo malamig. So ngayon mga ka-Angel ay siyempre ay magsusundo tayo dito sa school at para makita nyo yung itsura po kung ano yung mga design ng mga school dito, yung mga bahay-bahay. Ito mga Angel, ipapakita ko po sa inyo at magkwekwentuhan tayo mga Angel at may good news tayo ngayon mga Angel at kaharap natin ng balita, so isi-share natin yan mamaya. So dito tayo mga Angel, ayan makikita yung mga school bus na yan mga Angel sa Canada. So ino-offer po yan usually sa mga chikiting na malalayo po yung bahay sa school. So dito tayo, magpark tayo dito mga Angel at magantay tayo ng oras para magsundo sa mga kids natin. So mga Angel at titignan natin yung mga kids natin at mag-out na sila. Yan, tingnan nyo mga school mga Angel ganyan po, ito yung parking lot ng mga staff. So doon po tayo mag-parking mga Angel. Yan mga Angel, may playground ganyan. Yan mga Angel, ito po yung mga elementary mga sa Pilipinas. So out na mga chikiting mga Angel. Yan mga Angel, out na. Yan, may mga parang sports area doon mga Angel, mga soccer ganun Yan. Yan mga Angel ng paligid elementary po dito. At na mga kids, Friday wala silang pasok bukas mga Angel. So yan, nag-aantay tayo mga Angel. Yan, ganyan po yung design ng mga school dito kasi malamig po kasi dito mga Angel. Mga Angel, uwi na tayo. At yan, i-share ko mamaya yung nakakalap nating balita mga Angel. Yan. Yan. Yung school, yan. Ganyan lang po dito sa Canada mga Angel. Yan. 1 minute 37 seconds later. So yun mga Angel at ito at tapos na tayo at sundo sa mga kids. So ito mga Angel at magbabalita po tayo. Hindi po tayo newscaster mga Angel. Magsishare lang po tayo kung ano po yung napag-alaman natin sa mga nangyayari po dito sa Canada. So from the past days nakapag-upload po tayo yung mga other pathways para po makapunta dito sa Canada or mapanatili or mag-stay po kayo dito. So na-share natin yan from the past videos at ito idadagdag natin mga Angel ay ating nabasa at yun mga Angel, yung government kumbaga binago man nila yung mga patakaran sa immigration especially, ay meron naman po naging parang kumbaga katumbas niya na good news.
So, start na po natin mga Angel. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, yun mga Angel. At yung ito mga Angel, hindi po nire-require yung yung pagkuha po ng LMIA. If you are an employer, you need to prove na kailangan ka ng tao talaga. So, kailangan mo mag-apply ng LMIA sa government. So in that case ay siyempre additional ano po yan, process. So ito maganda mga Angel ay itong program na ito ay kumbaga magra-run siya ng until 2026. Sana hindi siya magbago. At ang kanyang kumbaga category o yung parang tawag doon sa program na yun ng government para sa pag-hire o yung pagkuha ng mga worker ay yung tinatawag nilang Global Hyper Growth Project. So it will run for 5 years, hopefully na ma-extend pa yan. At ito mga Angel, may specific kumbaga na trabaho lang, pero okay lang, at least meron. So yung mga NOC code na tinatawag nila sa government sa Canada, na NOC code, yun yung mga category po ng mga trabaho o yung mga position, yung 0 up to 3, 0, NOC 0, NOC 1, NOC 2, NOC 3. So yun po yung mga category na involved po dito sa itong tinatawag nilang Global Hyper Growth Project. So in that case mga Angel, so papaliwanag po tayo mga Angel, ay ating kumbaga i-direct to the point na para mas madali tayong maintindihan. So yun mga Angel, at so yung mga unahin natin yung mga NOC code na involved po dito. So yung NOC 0 mga Angel, ayan po yung mga matataas na position. Yan po yung mga managerial position, yung mga management occupation. At kumbaga ito yung mga like advertising, sabi na natin noon mga Angel, advertising, marketing, public relation, managers, financial managers. So yun po usually mga high position po yan. Pagka mayroon kayong background na ganyan mga Angel, i-check nyo po yan sa internet lang, yung global, yung tinatawag nilang Global Hyper Growth Project. So para mag-appear po yung mga links para makitignan nyo kung ano bang nilalaman yung program po na yun sa government. So going back po tayo sa NOC code, yun po yung sinabi ko na NOC 0, yun po yung management positions. So yung sunod yung NOC code 1, so yan po naman po yung occupation ng mga kumbaga usually yung mga nakapag-aral sa university mga Angel. So it's like a university degree. So ito po yung mga parang almost similar po sa NOC 0. At kumbaga mas lesser lang siguro yung kumbaga field of requirements, kumbaga yung mga criteria, but almost similar. So ito po yung mga financial advisors. Yun mga Angel, yung sinabi ko nung one time, yung software engineer. High tech na tayo mga Angel. Ito i-face natin na talaga yung technology ay nag-grow. So nangangailangan po sila ng software engineers. So pag alam niyo po sa sarili niyo, may background kayo or may knowledge or may experience or currently working with those kind of positions, check that Global Hyper Growth Project po ng government at makikita nyo po yung mga participating companies. Baka ito na yung pathway na makapunta po kayo sa Canada. Remember mga Angel, wala po itong rene-require na LMIA. So ang ano lang doon ay yung employer ay sasabihin lang niya sa government na we are in need this kind of position. So yung government i-review, okay, good. So ito ay position hindi nire-require ng LMIA, then you can publish that one. You can hire locally or internationally. So in that case, makikita nyo po yung mga company doon, then you can apply. Then when you apply and then the company na-receive na yung application, they review it, and then yun,
pupunta na po sa next step, and then in that case, lockdown na po yung ELMIA, application for visa or work permit na po sa kung saang US Embassy yan. Oh, sorry, Canadian Embassy. So yun mga ka-angel, so yun po yung NOC0 and OC1. So papunta na po sa next, yung NOC2. Ito naman po yung almost similar po yung sa university degree. So ito po yung mga nakapag-college din, at kumbaga yung mga nakapag-training ng more than 2 years, apprenticeship na more than 2 years, at saka like a supervisory occupation din po yan. So ito yung mga work like computer network, yung mga web technician, almost similar po doon sa NOC 1. So yun yung mga when it comes to computer related works. So yan po yung mga medtech po, yung mga medtech, yung mga medical technologies, mga ka-angel. Marami tayong kakilala sa Pilipinas na nag-work po sa hospital ng mga medtech. Kung gusto niyo po mag-try sa Canada, grab it. I-check nyo ulit mga ka-angel yung sinasabi ko, yung Global Hypergrowth Project po ng Canada. So yun po mga ka-angel. So yun po yung NOC2 na usually sa mga occupation po ng mga about sa medical, medtech po mga ka-angel, at saka yung mga computer related works. So yun po yung NOC2 na at least may require po siyempre yung diploma from the college, at least 2 years. So punta na po tayo sa code din na involved po dito sa hypergrowth na NOC number 3. So NOC code 3, yun po yung require pa rin po ng mga college diploma yan. At same with the NOC2 na kailangan at mga apprenticeship na mga or training for 2 years. So and nire-require din po nila yung mga OJT at least for 6 months above na nag-OJT ka. Hindi ka naman nag-work pa, wala kang experience pa, but nung nag-aaral ka, nag-OJT ka ng at least 6 months above or more, ay pwede ka po mag-apply dito mga ka-angel. At yun na nga, instant mga ka-angel. Yung mga ito, particular po yung NOC0 na about sa managerial, it takes only more or less 2 weeks to process the work permit. Just like expedite po ang dating, kasi kailangan based on my observation po dito sa Canada, especially po dito sa Calgary, ay nangangailangan po sila ng mga supervisory at managerial works, at especially din po yung mga about sa computer related works. So kung may background kayo sa IT mga ka-angel, try nyo po yan. Baka ito na po yung mga way na punta kayo sa Canada. Okay mga ka-angel? So yun mga ka-angel, yung nakalimutan kong sinabi kanina, yung NOC code 3 na yun yung sinasabi kong at least makapag on OJT kayo for at least 6 months, ay yun po yung mga like bakers, yung mga sa mga bakery, yung mga dental assistant, kanyan. Tapos yung mga almost similar po again dun sa NOC2, yung mga dental laboratory assistant, mga parang assistant mga ka-angel. Puso po dito, marami din po mga course dito sa Calgary ngayon, yung mga gustong mag-aaral po ng mga ganitong position. So patok na patok po yung mga positions yan ngayon mga ka-angel. So like I said, try your luck dito sa area na dito, yung mga category na ito, at baka ito na yung way ninyo na makapunta po dito sa Canada mga ka-angel. So yun mga ka-angel, ulitin ko, yung mga participating NOC code ay yung NC02 hanggang number 3. So yung 0, kung ulitin ko ulit mga ka-angel, ayan yung mga managerial position. Okay, so yung yung NOC 1, yan po yung almost similar sa NOC 0, but it's maybe just like a lower position na nagre-require po ng university degree din, yung mga 4 years course. And then yung NOC 2, yan po yung mga nakapag-college, may college din, may diploma din at least 2 years, and may mga apprenticeship na at least 2 years din.
Yan pa yung mga supervisory positions din. And then yung NOC 3, ayan po yung mga yung mga college diploma din. May apprenticeship na 2 years at saka at least OJT na more than 6 months or more. So yan po yung mga assistant sa mga dental, mga laboratory, mga medical. So like I said mga kanjel, na picture ko na, high-tech na tayo, kailangan po nila talaga dito ng mga IT. So yun mga kanjel, at naibahagi ko lang po ito, at least makatulong po sa inyo mga kanjel, lalong-lalo ngayon ay nagbago yung sistema po ng mga Canada sa pagdating po sa immigration. But like I said, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. So yun mga kanjel, at yung mga as of now, yung mga participating companies ay ito mga kanjel, sasabihin natin. Hopefully madadagdagan po yan. I-check nyo lang po yan sa yung program na yan ng government ngayon. So una po, yan po yung AIDA support. Yan po yung Alaya Care, Clarios Mobile Health, Cellcarta Biosciences, Cleo Temis Solution, Dochesnay Pharmaceutical Group, Lightspeed Commerce, at saka yung Vibe or Vibe o Vibe Crop Protection. So, yan po yung mga current position ngayon, mga companies na nag-participate po dito. At ulitin ko po, ay hindi po nila nire-require yung Canadian government, hindi nila nire-require yung ELMIA, as long as the company they prove na hindi sila makakuha ng mga workers locally dito sa Canada, and then they can hire people outside the country. So in that case mga kaindel, at pagka kumbaga nag-apply po kayo, once the company receive your application, they will review it, and then pagka nasatisfy po sila, then they can send you an offer letter. If you sign that one, and the next step is you are going to process your work permit and visa to the closest Canadian embassy if you are in the Philippines. And then after that, may mga expedite po yung mga class, yung NOC 0 at NOC 1. Like I said, within 2 weeks more or less ay maaaring ma-approve na po yung visa at saka yung mga work permit ninyo. And the good thing is it's extendable up to 5 years since this program is ay mag-run po siya hanggang 2026, but it's still extendable yung work permit up to 2020 for 5 years. So that's a very good thing, kasi at least mas mahaba po yung time ninyo na mag-process po ng permanent resident, at may mas malaki yung charge kasi magtatagal po kayo dito mga angel. So yan muna mga angel yung naibahagi natin ngayon, at search niyo po yan ulit yung sinasabi ko, yung Global Hypergrowth Project po ng Canadian government. At hopefully makuha nyo po yan. Just only think positive and always pray to God. Huwag yung kalimutan yan. At magtiwala lang po kayo sa sarili mga angel. Hindi na po ako nagsishare ng mga bagay na makaka-stress pa sa inyo. Gusto ko makapag-share lahat po ay almost positive, para po mas maganda po yung pakikipaglaban ninyo, o kumbaga laban niyo papunta dito sa Canada. At ayoko na dagdagan pa na nagkakaroon ng negative yung mga pagbabago sa immigration ngayon. Ayoko nang dumagdag pa. So kailangan ko magbigay po ng pag-asa sa mga gustong pumunta po ng Canada at yung mag-stay po ng Canada dito. Like I said, if you are here in Canada mga angel, sigurado po na mababago po ang buhay ninyo. Sinishare ko ito mga angel kasi ito yung naranasan natin ngayon dito sa Canada. Okay mga angel, at salamat po sa panonood. Yan lang muna ang video natin, at tabayanan po rin po ninyo yung mga upload ko. May mga last upload pa siguro from the last travel that doon po sa British Columbia, and then after that we will go to USA again. Yung nung nagpunta kami sa Colorado at sa fall season. So yun mga angel, at salamat po sa panonood. Thank you very much po sa pag-subscribe, pag-comment. Sa lahat po na nag-appreciate at naniniwala sa atin, thank you very much. May God bless you always po. At sana po always stay health and always stay positive. Always pray to God, pray hard it works. Ito po yung lingkod ng Katropa at Kalakwatsa, Kuya
JJ. Hanggang sa muli po at may God bless you always po. Hanggang sa muli. Mga ka-Angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.